Noong nakaraang araw ng Panginoon, last week yan, ay tinalakay natin kung papaano na ang isang mananampalataya ay nakaranas ng mga maraming pagsubok, paghamon sa kanyang buhay at pilit na siya ay atakin at pabagsakin sa kanyang pag-asa sa salita ng Diyos. Sa umagang ito ay makikita natin na ang Panginoon ay tumugon sa kaniyang daing. At ito ay sa pamamagitan ng maaring masabi nating hindi inaasahan o hindi normal sa mga tao. Kadalasan, kapag tayo ay humihingi ng saklolo bilang mga anak ng Diyos, ay tayo ay tumatawag sa Diyos na ako ay tulungan mo, Diyos, sa aking kalagayan. Ako ay saklolohan mo sa aking pinagdadaanan na mga matitinding problema. At ang Diyos ay tumugon. Dito sa mga awit na ito, siya ay tinugon. Ngunit, kadalasan, sabi ko nga, ang ating pagkaintindi na tayo ay tulungan ng Diyos kung gagamitin ko ang aking imahinasyon, kung ako ay wala ng lakas at ako ay nasa malalim na tubig o karagatan at lumulubog na ako unti-unti. Hindi ako marunong siguro ng survival swimming na humiga lamang. Kaya kakapiglas mo ng kakapiglas ay ikaw ay pababa na ng pababa at sumisigaw ka ng, Lolo Diyos, tulungan mo ako. Marahil ang ating iniisip na saklolo ay biglang may lalabas na kamay mula sa langit at ang laking kamay at aabutin tayo at tataas tayo at dadalhin tayo sa pangpang o sa mababaw na lugar. At ito marahil ang ating iniisip na kaparaanan ng Diyos kung paano tayo iligtas ng Diyos. Dito sa ating pag-aaral ay iba ang tugon ng Diyos ng pagliligtas sa mga awit na ito. Alam nyo, ang Psalm 119 na binubuo ng napakahabang mga talata, tayo ay nasa kalagitnaan na nga, halos. No? At ito ay binubuo ng 176 verses. Sabi ko kay daling makita itong Psalm 119 dahil ito ay nasa gitna ng Biblia. Hatiin mo lamang ang Biblia, madali mo nang matuntun ang Psalm 119. Kung inyong maalala, sinabi ko na ang Psalm 119, ito ba ay naging aksidente lamang o ito ay talagang niloob ng Diyos na nung naisulat ang Biblia at yung tinatawag nating canonical books, yung tinanggap ng early church ng salita ng Diyos, ay ang Psalm 119 ay nasa gitna halos ng Bible. Sapagkat ang talagang ipinaparating sa atin bilang mga mananampalataya ay ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pinakasentro ng ating buhay sa ngayon, of course, sinasabi natin na ay ang Diyos. Pero papaano natin makikilala ang Diyos? At ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ang pinagkaiba natin sa mga taong nagsasabing, mahal ko ang Diyos, hindi ko kinakalimutan ng Diyos, pero wala namang panahon na basahin ang Biblia. O kaya, walang panahon na bigyan ng pagbubulay-bulay. Alam niyo, kamisan, binabasa nga natin. Pero meron ba tayong panahon ng pagbubulay-bulay? O kaya yung term na ginagamit na kung nasasarapan ka sa isang pagkain, ayaw mo itong lulunin agad. Lalo na minsan kung ang pagkain ay mahal, lagi kong sinasabi yan minsan sa aking mga apo, huwag na lulun. Muyain mo naman, tikman mo naman yung sarap. At mahal yan eh. Para bang ganun. Diba? Pag nakakita, sayang naman yung binayad. Unti-untiin mo. Pati sa kutsara, kalahati lamang. Huwag yung ugaling Pinoy na talagang malabundok. Tapos lulun. Yun, naimpatso tuloy. Kundi talagang namnamin, nguyain at unawain ang salita ng Diyos. Isa pa na gusto ko ring makita natin dito sa ating pag-aaral ng Psalm 119
this is matatawag natin na this chapter is a collection of inspired reflections on the nature of God's Word. Pinagsama-sama ito. Hindi ito yung sinulat na paragraph 1, 2, and 3, and 4. Maaaring masabi natin, these are collected small writings na sinama at inilagay sa isang kabanata. At walang talagang ipinaparating sa atin dito, kundi yung likas ng salita ng Diyos sa mga tao na talagang nagmamahal sa Diyos. At ano ang tugon ng mga taong nagmamahal sa Diyos? Ang tugon ay binibigyan ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nung ilang araw lamang ay nagkaroon tayo ng discussion sa ating group chat patungkol sa cellphone. Di ba? At kayo ba yung mga kapatid sa pananampalatayang pagbukas ng iyong mata sa umaga, kinakapa mo na yung cellphone at tinitignan mo na yung mga messages hanggang sa pagpikit ng iyong mata sa gabi ay pagka tumunog yung cellphone, tang! Gising ka uli at babasahin mo uli. Kaya nga, pwede namang patayin yung cellphone, di ba? Para wag na nating marinig yung kahit na yan ay wala ngang tunog, naka-vibrate naman, di nanginginig din yun. Kaya ngayon sisisihin nyo, napuyat ako. Patayin nyo yung cellphone at makatitipid pa yun sa inyo. Alam nyo bakit hahaba yung battery life nyo. Hindi kayo gagastos ng mas malaki. Kaya pahingahin natin yung mga yan. At tayo ay, minsan sa atin ay nawawala na itong tinatawag natin na simpleng buhay ng mga mananampalataya. Simple, ngunit ito ay napakahalaga. And so, as we read this chapter, yung tinatawag kong bawat stanza, at ang guide natin dito ay yung Hebrew alphabet, at tayo ngayon ay nasa Lamed, at ito ay binubuo ng bawat stanza ay merong 8 bersikulo o 8 talata. At tayo ngayon ay nasa awit 119 na kabanata, talatang 89 hanggang sa talatang 96. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Psalm 119, ito ay talatang 89. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng mga bagay ay mga lingkod mo. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Hindi ko kailanman kalilimutan ng mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinahanap ang mga tuntunin mo. Ang masamay nag-aabang upang patayin ako. Ngunit aking kinikilala ang iyong mga patotoo. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan. Ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Ito ang salita ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, at niloloob niyo sa amin na mabasa ng malaya ang inyong banal na salita, mapag-aralan ito, marinig ang pangangaral ng inyong mga abang lingkod, at kami, Panginoon, ay inyong natuturuan. Nawa, sa sermon ng inyong abang lingkod na ito, makita namin ang inyong naisin at direksyon ng buhay bilang mga mananampalataya. At kami rin, Panginoon,
ay magkaroon ng kababaang loob na sabihing, tama po ang inyong salita. At ako'y mahina. Tulungan po ninyo ako at bigyan ng inyong biyaya na matalikuran ang aking mga maling gawain at sundin at pagkatiwalaan ang inyong salita. Nawa, wag po akong mag-argumento sa inyo na maraming mga tanong na kung bakit, paano. Sa halip ay ang pag-amin, ako'y mali. Panginoon, tulungan niyo po ako. Pakita niyo sa akin ang daan na makapagbibigay ng kapurihan sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Napansin ninyo dito sa ating binasa ay naroon pa rin yung mga problema niya na may gustong pumatay sa kanya at mayroong siyang mga kaaway at ang isang kapuna-puna rito tulad ng sinabi ko ay hindi pinatay ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Hindi katulad na nangyari sa mga panahon ni Josue at panahon ng mga hukom o sa Book of Judges na kinabukasan ay nakita na lamang nilang ang mga mananakop o kanilang mga kaaway ay patay. O kaya sila-sila'y nag-away-away na biglang hindi nagkaintindihan paano nangyari ito, nagkapikunan marahil, pero o binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at ang tingin nila sa kanilang kapwa kawal ay mga Israelita. Kung kaya't sila-sila ay ang nagpatayan. Dito ay wala tayong makikitang ganito. Ang alam natin, mayroon siyang problema doon sa nakaraan nating pag-aaral at ngayon siya'y tumatawag na ng tulong sa Diyos sapagkat naroong ang sabi niya sa verse 99, ang masama ay nag-aabang upang patayin ako. At narong kanyang sinasabing, ako'y iligtas mo. Dito sa stanza na ito, dito sa lamed na ito ng Hebreo, na alpabeto, ay naroon ang kanyang pagpapahayag. At dito ay maaring makita natin, nandun ang problema, pero ngayon siya ay umuusad na. Kahit na nandun ang problema, at siya ay tumitingin sa Diyos at umuusad at nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, kapag may problema tayo, kapag meron tayong pinagdadaanan na kabigatan, ang tanong ko ay ito, meron pa rin ba tayong pag-usad? Meron pa rin ba tayong pagtingin sa Diyos? Meron pa rin ba tayong pagpapatuloy ng ating buhay bilang mananampalataya? O umihinto tayo at ayaw na nating at umiiwas tayo sa mga ating tinatawag na tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Halimbawa, sa ating kapanahonan ngayon, bilang lokal na miyembro sa isang lokal na iglesia, kapag may problema ba tayo, iwas ba tayo ng iwas sa ganitong pagtitipon? At gawa ba tayo ng dahilan na kung bakit hindi na ako makasama ninyo sa ganitong pagtitipon dahil marami akong pinagdadaanan na pagsubok? Alam nyo, ang ating pangangaral o ang ating narinig na turo, habang tayo ay nasa mundong ito, talaga makakaranas tayo ng maraming mga pagsubok at problema. Unang-una, mayroong diablo na kaaway ng lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya, dito, bagaman siya ay dumaraan ng mga problema at pagsubok, imagine ninyo na siya ay nag-enjoy sa napakagandang beach, karagatan at lumalayo siya ng paunti-unti dahil sumisigaw siya, uy, ang babaw ng beach, ang babaw ng dagat, at ang sarap ng buhangin, sa paa ay napaka-smooth, napakakinis.
Hindi niya alam, biglang isang malaking alon ang nasa likod niya at pagkatapos siya inihampas. At alam naman natin ang alon ay paganito at ikaw ay ipapadpad sa malayong lugar at ngayon ikaw ay nasa malalim na lugar at hinahampas ng alon at ikaw ay taas lubog sa tubig, dagat, sa karagatan at baka marami ka na rin nainom na tubig dagat at ikaw ay humihingi ng saklolo. At sa di inaasahang bagay ay may nakita kang bato o parang coral reef na kahit na ikaw ay nasa malalim na lugar at maalon na, ay nakahawa ka dito sa batong ito. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi ka nalunod at namatay. Ngayon, ito ang isang bagay na gusto kong mailagay sa atin kung ginamit ko man ang ilustrasyong ito. Sa ating pangangaral at sa panahon natin ngayon ay ang pinararating sa atin na mga awit na ito ay yung bato na solid foundation. Itong bato na hindi natitinag. Itong bato na hindi kayang wasakin na kahit na pinakamalakas na hampas ng alon. Itong bato na laging na nasa itaas ng karagatan ng tubig na siyang iyong hinahawakan. At bilang mga mananampalataya, alam natin na itong rock na ito, itong solid foundation na ito is none other than the Word of God. Ang salita ng Diyos. Kaya nga mamaya meron tayong hymno sa wikang Tagalog, ngunit sa Ingles ay yung inaawit nating, How firm a foundation, you saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent Word. At ito dapat ang mailagay sa ating isipan na ating takbuhan, ang ating refuge sa panahon na mga pagsubok. Bagaman hindi inaawit ng mga awit na ito yung how firm a foundation, pero makikita natin na nandoon ang laman ng aawitin nating hymno ng how firm a foundation. Sinasabi ko nga sa Psalm 119 ay naroon yung punto ng everlasting nature of the Word of God. Ito ang tema ng Psalm 119. Pero dito sa umagang ito rin ang tema na ipinapakita sa atin. Na ang salita ng Diyos ay hindi makaluma at hindi moderno, but it is everlasting. Pag sinabi natin everlasting, ito ay everlasting past, at ito rin ay everlasting future. Ito ang salita ng Diyos. Wala pa ang lahat. Naroon na ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang sinasabi ng mga awit na ito, ang salita ng Diyos ay para sa ating panahon ngayon, pero tandaan ninyo, ang salita ng Diyos ay nariyan na bago pa nalikha ang langit at lupa, at kahit magunaw ang langit at lupa, mananatili ang salita ng Diyos. Matandaan niyo yung sinabi ng Panginoong Yesus, Heaven and earth will pass away, but my words will remain. Ay, alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Parang napakasimple, di ba, ng aklat ng Biblia, pero naintindihan ba natin kung gaano kahalaga kapag binabasa natin ito? Alam niyo, hindi natin niluluhuran ang aklat tulad ng ginawa namin noon nung kami hindi pa mga mananampalataya. Ang Bible ay nasa altar kasama ng mga rebulto namin kasi Holy Bible, holy rin yung altar, kaya pati yung mga rebulto ay holy. Kundi ang ipinapakita rito ay ang laman at ang ipinaparating sa atin ng banal na kasulatan. At pasdan ninyo ang simulain ng talatang ito, magpakailanman, verse 89, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang iyong salita, magpakailanman, ay naitatag na sa langit. Verse 90, nananatili sa lahat ng salinlahi
ang iyong katapatan. Pag sinabi nating salinlahi, simula ito kay Adan hanggang sa kahuli-huliang taong may hininga bago dumating ang Panginoon. Kaya ang scope ng salita ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan ay simula umpisa ni Adan at hanggang sa huling tao bago dumating ang Panginoon. Verse 91, sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo sapagkat lahat ng mga bagay ay lingkod mo. Ngayon, ang lahat ng mga bagay, hindi lamang ang may hininga, kundi ang walang hininga ay lingkod ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, ang lahat ng ito ay kumikilos at gumagalaw at nangyayari dahil o ayon sa salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang 3 talatang magkasunod-sunod. Ipinapakita sa ating kalagitnaan na malaki at napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin at gaano kahalaga, wala pa ang tao, naroon na ang salita ng Diyos. At nang nagsimula ang tao ay ang salita ng Diyos ang siya nang gumagabay at nagpapatnubay at nagtuturo sa atin ang katapatan ng Diyos ay ang katapatan din ng salita ng Diyos. God's Word is in heaven. Ang katapatan ng Diyos ay nasa langit at nasa lupa. At ito'y makikita natin sa kautusan ng Diyos. Kaya nga't, nang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang Sermon on the Mount, at ito ay sa Mateo Kapitulo 5, at kung merong sigurong isang maitanim at mailagay natin sa ating kaibuturan o gitna ng ating isipan o ng ating puso, ay itong sinabi ng Panginoon sa Mateo 5, talatang 17 at talatang 18. Pakinggan ninyo, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Anong sinasabi ng Panginoong Yesus? Simula ng matandang tipan na naisulat at naibigay na pagpapahayag ng Diyos at kanyang kautusan at kanyang mga utos. Ako'y naparito, sabi ng Panginoon, hindi sabihing baliwalain iyon, kundi upang ito ay kanyang tuparin. At pagdating ng verse 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay na ito. Dahil tayo ay nasa Old Testament, ang orihinal na pagkasulat dito ay sa wikang Hebreyo. Kaya nga makikita natin sa pag-aaral ay ginagamit natin ng Hebrew alphabet. Ngayon madali nyo maunawaan yung tinatawag na jot or tittle, kudlit o tuldok. Alam nyo, i-YouTube lamang ninyo at tignan ang mga alpabeto ng Hebreyo. Lalo na siguro kung inyong i-click sa YouTube yung mga tinatawag natin na mga pagtuturo, video lesson para maunawaan natin ang Hebreyo. Itong ginagawa ko, hindi ako nag-aral ng Hebrew language, kaya ang aking batayan ay YouTube at pinakikinggan ng pronunciation ng bawat alpabeto at pagtuturo kung paano bumasa at sumulat ng Hebreyo. Ang Hebrew literature ay iba sa atin. Tayo pag sumulat mula kaliwa patungo sa kanan. Ang Hebreyo mula kanan patungo sa kaliwa. At yung salitang sinasabing tuldok o kudlit, jot or tittle, ang ibig sabihin nito, kung sabi ko nga, ang reference point ko is ang YouTube on how to pronounce and how to read and how to write Hebrew letters, ay malaking bagay yung isang tuldok. But alam niyo yung kudlit ay yung parang buntot. Sapagkat nababago ang pronunciation at nababago ang kahulugan
ng Hebreo na alpabeto at wika. Hindi katulad natin, kahit anong ganda ang iyong, anong tawag doon, buntot ng sulat, yun na yun. Pero sa Hebreo ay iba. Para bang sa atin lamang ay parang apostrophe, pero sa Hebreo ay iba. Ngayon, nung sinasabi ng Panginoong Jesus, ang mga katagang itong do not think, nung sinabi niyang, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Alam niyo, bigyan natin ng konting bulay-bulay yung sinasabi ng Panginoon. At pagkatapos ay magkaroon tayo ng application kung papaano natin tratuhin ang salita ng Diyos. Kung minsan, napakababa ng respeto natin sa salita ng Diyos. Pero, ang ipinapakita ng Panginoon, mawawala ang langit, mawawala ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Ang ibig sabihin, ang mundong ito ay mawawala lahat, pero naroon pa rin ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa araw ng paghuhukom, sino nga hatol? Sabi natin ang Panginoong Hesus. Pero anong gagamitin ng Panginoong Hesus na panghatol sa mga tao? Ang kaniyang salita. At ipinakita ng mga awit na ito kung gaano katatag ang salita ng Diyos. Ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang humahawak ng lahat, kung ba't hindi nag-uuntugan at hindi nalalaglag ang mga ito, sabi ng mga scientists, gravity. Sabi ng Biblia, salita ng Diyos. At pagkatapos, nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatagan lupa at ito'y nananatiling matibay. Anong ebidensya na ang salita ng Diyos ay maaasahan? Nangako ang Diyos, kanina sa ating scripture reading sa Genesis 8, nangako ang Diyos, hindi na niya wawasakin o lilipulin ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Narito pa rin tayo. Kahit nilulubog tayo paminsan-minsan, dahil kapag tagulan, pero hindi nawawasak ang mundo. Pag binasa natin itong scripture reading at binigyan ng panahon, masasabi natin na talagang nandoon yung kahangahangang pangangalaga ng Diyos mula doon sa pinangako ng Diyos kay Noe hanggang sa panahon natin ngayon. Kahit na sinasabi ng mga scientists sa climate change na pinakikita na lulubog ang mga certain places, pero hindi buong mundo. Bakit hindi buong mundo? Ang salita ng Diyos ang nagpe-preserve nito. Alam ba niyo kung ilang atake ang ginamit ng mga kalaban ng Diyos kung papaano nila wasakin ang Biblia? Itong tanga natin at itong narito sa ating mobile app. Ano yung first printing press that was invented during the 15th century? Yung tinatawag na Gutenberg printing press. Yan ay sa
Germany, Mainz, Germany. Yung Gutenberg, yun ang apelido. Ewan ko kung ang pronunciation na Johann Gutenberg. Pero yun ang kanyang pangalan. At ang isa sa kanyang inimprenta ay ang Biblia. At ang Gutenberg Bible, ang original Gutenberg Bible, nakikita ko lamang ito sa internet. Ang original nito, yan ay nasa mga library sa London at sa US. Pero ang original ay mas tinatawag na 42-line Bible. Sabihin, yung linya ay 42 lines. Pagkatapos, 42 lines. 42 lines. Dikit-dikit. Palagay ko, yung mga Kristiyano ngayon, kung ganun siguro yung text natin, maduduling ka at hindi mo nababasahin. Kasi talagang dikit-dikit. Pero, pag tinignan natin, bakit galit na galit? May mga taong galit na galit sa Biblia. At simula 2nd century, mayroong mga philosopher na binabaliwala ang Biblia. 2nd century philosophers. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga taong matatalino at pinagtatawanan nila ang mga Kristiyano at sinasabing, tamo, ang kanilang tiwala ay ang Biblia. Pagdating ng mga Roman emperors, nandoon din ang atake ng mga ito sa Biblia. Naroon si Diocletian, naroon si Julian na tinatawag na Julian the Apostate. At ang kanilang bagamat magaganda ang kanilang ginawang contribution sa Rome, pero ang isa sa kanilang hindi tinatanggap ay ang Kristiyano. At nakita nilang para mawasak ang Kristiyano, dapat mawasak din at tanggalin ang kanilang pinangahawakan na aklat. Yan ay nasa 3rd, 4th century. Kanina sabi ko, 2nd century, may umaatake na sa Biblia. Sa 4th century, itong mga emperors, ito ang mga makapangyarihan, ay gusto rin nilang wasakin ang Biblia. Ano sinabi ni Propeta Isaiah? Wala pa ang mga ito, wala pang 2nd century. The grass withers, and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Kahit ano ang kanilang paraan at gamitin nilang kanilang kapangyarihan na wasakin ang Biblia, nung araw magkaroon ka ng Biblia, isang krimen. Maari kang makulong. And yet, the Word of God is eternal, indestructible. At ito'y nakatulong sa mga awit na ating pinag-aaralan. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan. Ito ang sinabi niya sa verse 92. Namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Itong nagawa ng salita ng Diyos sa mga awit na ito. Of course, kanina sinabi ko, tulungan mo ako, Diyos. Totoo, tutulungan tayo ng Diyos. Pero alam niyo kung paano tayo tulungan ng Diyos? Meron siyang kaparaanan. Sa ngayon, ay nakikita natin ang kanyang kaparaanan ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dalawa lamang ang gagawin ng isang taong punong-puno ng problema. Mamukmok, pumunta sa sulok, mang-away, maghiganti, mag-isip ng kaparaanan ng maibagsak ang kanyang kaaway o magpakumbaba, manalangin sa Diyos at magkaroon ng panahon, basahin at unawain ang sinasabi ng Biblia. Alam naman natin, hindi lahat ay binigyan ng kaloob ng Diyos ng pangangaral, pagpapaliwanag. Kung kaya't may mga pastor at mga ngaral. Kung kaya't sinasabi nga natin ang Lord's Day ay hindi an ordinary day na pwedeng baliwalain.
Hindi lamang dahil ang Panginoong Yesus ay nasa ating kalagitnaan, pero ang Lord's Day is also the day na kung saan ang mga mangangaral ay naipaliliwanag ang salita ng Diyos. At dito, makikita natin sa talatang 92, patay na sana siya. Ako ng panahon nung ako'y bata pa, meron akong isang paboritong panooding cartoon. Goodbye, Cruel World. Bibigti. Kung kaedad niyo ako ay gets niyo yung kung sinong cartoon character yon. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan na matay, na sana ako sa aking kalungkutan. Sino ang tumulong sa kanya? Ang Diyos. Pero anong means ang nagbigay sa kanya ng kalakasan? The Word of God. Nung simulain ng Psalm 119, na sinabi ko, ang sentro talaga nito ay the Word of God, kahit papalit-palit ang English word, decrees, statutes, testimonies, lahat yan, precepts, lahat yan ay Word of God. At tingnan ninyo, paano siya napalakas? Hindi lamang siya tinulungan, kundi sa verse 93, hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ano ang nagbibigay sa kanya ng hininga at pagpapatuloy na lumakad kahit mayroong laging sumusunod sa kanya na gusto siyang patayin? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Hindi pera. Nakita niyo kung minsan, ang bukang bibig lagi. Kung ikaw ay Ilocano, awanti kwarta. Ano sa Bisaya? Yun. Kundi ang nagpapalakas ay ang salita ng Diyos. At ito ang pinapahayag ng mga awit na ito. Alam nyo, ang isang tingin ko dito sa pag-aaral natin, ang isang sukatan na ikaw ay Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, o Kristiyanong kaya mong harapin ang anumang pagsubok, ay yung kanyang sinabing, hindi ko kailanman kakalimutan ang mga tuntunin mo. Magbabanggaan kasi ang kasalanan, makalaman, at ambisyon sa salita ng Diyos. Laging magtatapat yan. Kaliwa, kanan. Ito ay nagsasabing, dito tayo, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang nagligtas sa Kanya, ako'y iyo, iligtas mo ako. Sapagkat aking hinahanap ang mga tuntunin mo. Ang pagliligtas sa Kanya ng Diyos ay hindi yung imahinasyon na paggising niya, wala na yung kaaway niya. O kaya paggising niya, wala na yung mga problema niya. Sana ganon. Kaso hindi ganon. Yung pagising mo, nandiyan pa rin yung problema. Pagising mo, nandiyan pa rin yung manunokso, nakangiti pa sa'yo. At sasabing, lumapit ka rito. Pagising mo, walang nangyari. Nandun pa rin. Pero ano ang magliligtas sa iyo? Ang salita ng Diyos. Parang kung minsan, ikaw ang gumagawa, di ba? Pero dito ay sinasabi niyang, nandiyan ang masama sa verse 95. Ang masama ay nag-aabang upang patayin ako. Ngunit aking kinikilala ang iyong mga patotoo. Alam niyo tayo mga anak ng Diyos, sabi ko nga, habang tayo ay nasa mundong ito, hindi humihinto ang kaaway natin.
You may perceive it or not. Ibig ko sabihin, maaring nakikita mong, nga, diablo ito kampo ng diablo ito. Itong problemang ito ay para ako pabagsakin. Itong tuksong ito ay para ilayo ako sa Diyos. Pero minsan may mga bagay na hindi natin alam. Na yung pala'y patibong o trap para tayo ilayo sa Diyos. At sino makapagligtas sa atin? Ang Diyos. O ang Diyos at ang kanyang salita. Si Martin Luther ay minsang may sinabing, God's Word is alive. Ito sinabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay. At alam niyo, ang ginagawa ng salita ng Diyos, hinahabol ako kapag ako'y lumilihis. Balik. O kaya ako ay tinutusok dahil kung minsan manhid na ako. Alam niyo yun, tao ka pa ba? Di ba minsan, gising ka ba? Ako ay pinapaalalahanan. Ako ay tinutuwid. Sabi ni Martin Luther, ito ang salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng the Word of God is alive. Kung minsan, pinangingiti tayo. Kung minsan ay pinalulungkot tayo dahil mas matimbang sa atin ang gawang makamundo kaysa sa kalooban ng Diyos. Nagtatalo pa rin ba tayo hanggang ngayon na ito ang mga dapat na mga bagay na makabubuti sa isipan natin bilang mga anak ng Diyos na nagagawa ng Word of God? O may struggle pa rin tayo? Ano yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 6? He who began a good work in us will carry it on the completion until the day of Christ Jesus. Kung anak ka ng Diyos, nagsimula na ikaw ay maging anak ng Diyos dahil sa Diyos. At siya magtatapos noon. Ngunit, gusto ko rin sabihin na may binigay ang Diyos na kaparaanan para ang ating takbuhin dito na karera bilang mga anak ng Diyos ay magbigay sa atin ng kapayapaan, sigla, kagalakan, at ito ay sa kaparaanan ng salita ng Diyos. Sa verse 94, ako'y sa iyo. Ako'y iyo. Anong pinagkaiba ng ako'y iyo at ikaw ay akin? Anong pinagkaiba nito? Ako ay iyo o kaya ikaw ay akin. Ang pagkakaiba nito, ako'y pag-aari ng Diyos. Kaya ba nating sabihin, hindi lamang ako'y anak ng Diyos, kundi ako'y pag-aari ng Diyos. Dahil kung ako'y pag-aari ng Diyos, kung anong gusto ng aking Panginoon, ang siyang aking ipamumuhay. Sa huling talata, aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan. Alam niyo, ibig sabihin nito, nakita ko na lahat ang magaganda at magagara. Nakita ko na lahat. Pag binasa natin ang Ecclesiastes, sinasabi natin, sino ba ang may akda ng Ecclesiastes? Maraming nagsasabi ng may akda nito ay si Solomon. Sino ba si Solomon? Siya lamang naman yung hari na anak ni David na hinangaan ng buong mundo ng kanyang kapanahunan at ang ginto at pilak ay naging ordinaryo.
At mayroong isang reynang pumunta sa Jerusalem. Ang balita sa kanya doon sa kanilang lugar ay talagang ibang-iba itong hari na ito. At nung pumunta itong si Haring Sheba sa Jerusalem at nakita ang kaharian ni Solomon, sabi niya, kalahati lang pala yung balita na sa amin, iba yung nakita mo, aktual, ang iyong kaharian. Pero ang sabi ng Ecclesiastes, lahat yan ay vanities. Panandalian, meaningless. Panandalian. Kayong mahilig mamili ng maganda, kaakit-akit, ano pa ba? Kahanga-hanga. Kung kayo yung mga taong sumusubaybay doon sa mga rich and famous, at yung para akala nyo ay hindi na mauubusan ng pera, pakinggan ninyo ang mga taong ito bago sila mamatay. Ang sasabihin nila, ang kayamanan is nothing. Hindi mo madadala yan sa iyong libingan. Pero yun ang hinahabol natin, di ba? Ipinagpapalit natin sa Diyos, di ba? Pero sinasabi natin, mahal kita Diyos. And yet, nauunawaan ba natin kung ano ang ibig nating sabing tong mahal kita Diyos? O kaya'y ako'y sa iyo. I am yours. Bakit hindi tayo buong-buo na kumakapit at tumutungtong sa tiyak na saligang batong ito? Dahil nabubulabog, nagagalaw tayo ng ibang mga bagay. Pero alam natin ito, yung bahay na ang pundasyon ay buhangin, at ang bahay na ang pundasyon ay bato. Alam natin to. Pero binibigyan ba natin ito ng panahon na ang buhay ko ba ay ang pundasyon ay buhangin? Ang ibig sabihin, ang buhay ko ba ay buhay na ako ang nasusunod kahit sinasabi kong ako'y anak ng Diyos? Nasa na yung I am yours? Pero ang gusto ko ay ako pa rin. Alam naman natin na walang hangganan ang buhay natin. Kung ito ay nasa konteksto at sinasabing ang sumulat nito ay si Haring David, sabi niya, nakita ko na ang pinakahiganti at nakakatakot na mandirigma, si Goliath. Pero bato lang pala ang katapat. Diba? Hindi dahil si David ay magaling mandirigma. Ang totoo nun ay bata pa si David, totoy pa nga eh. Pero, bakit nagtagumpay si David kay Goliath? Dahil sa Diyos. Dahil hindi kaya ni David na laitin nitong mandirigmang higanteng ito ang bayan ng Diyos. Kaya nga, ano sabi ni David? Ikaw na dituli. Sino ka na para hamakin mo ang Diyos? Anong pinangahawakan ni David? Ang pangako, ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay mayroong compromises at ina-undermine natin ang salita ng Diyos at pinipilit nating sabihin, ito ang tingin kong mas maganda, pero meron na tayong turo ng Diyos sa kanyang salita na itong dapat gawin at binabaliwala natin ito, tumatayo tayo sa buhangin. At ito ang sinasabi sa atin ng mga awit na ito. Kumapit tayo at tumayo tayo sa salita ng Diyos. Dahil itong salita ay maaasahan. Wala pang lahat, nandun ang salita. Paano mo sinabi yung pastor? Read Genesis 1. In the beginning, God said. Nagsalita ang Diyos. At ang sangsinukob
ay nalikha. Pagtayo natin sa Panginoon, at yung mga tanong ano ang password para ikaw ay makapasok sa langit? Ano ang dahilan para ikaw ay makapasok sa langit? Sa mga Kristiyano, ang iyong salita. At sa Judgment Day, anong gagamitin ng Diyos sa paghahatol sa lahat ng tao? Ang salita ng Diyos. Ito ang dahilan marahil kung bakit nasa gitna ng Biblia ko ang Psalm 119. Dahil ito ang sentro ng buhay ng mga anak ng Diyos. Nalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon at panahon na binigay niyo sa amin ang pag-aaral at pagpapahalaga sa inyong salita. Nawa kami po ay mga lalaki at mga babae na nagpapahalaga sa inyong salita. Binabasa ito prayerfully na pinagbubulay-bulayan. Kahit na kami ay abala sa buhay namin, huwag pong mawala ang inyong salita. Nawa, kayo po ang magbukas ng aming isipan, ng mga mata namin, na makita namin kung minsan hindi namin nararamdaman unti-unti na pala kaming hinahatak ng diablong papalayo sa inyo. Imulat niyo ang aming mga spiritual eyes at kami ay maituwid ng inyong salita at magbalik loob sa inyo. Sa panahon ng kami gulong-gulo, ang inyong salita ang magbigay sa amin ng gabay. Sa panahon ng kami hinang-hina, sa hamon ng buhay, ang inyong salita ang mag-revive at mag-renew sa amin. At sa panahon na parang wala kaming makitang direksyon at gabay, ang inyong salita ang aming maging gabay. Salamat. At hindi niyo po pinapahintulutan na kayo'y tumalikod sa amin. At hanggang sa ngayon ay narinig namin at nababasa ang inyong salita at naipapangaral sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.